Plano mo bang pasukin ang photography business? Tips lang kung paano mag-start ng photography business. So unang-una, syempre kailangan mo ng camera. Ngayon, ano bang brand na magandang camera ngayon? So depende yan sa kaya ng budget mo. Kung halimbawa medyo marami-rami yung malaki-laki yung budget mo, mas maganda Sony. So katulad nito, Sony A7 IV. Mas maganda Sony kasi when it comes to video, lalo na kung plano mong maging hybrid photographer, so video, maganda talaga ang Sony. Sa photo naman is mas prepared ang Canon kasi maganda ang kulay pagdating sa picture, sa photos. Mas okay sa akin ang Canon. So ako sa hybrid shooter ako so kailangan ko ng video, pang video, tapos pang photo pwede rin to. Adjust na lang ng kulay sa Lightroom. No. Pag pinasok mo yung mundo ng photography, to be honest, hindi siya yung maliit lang talaga ang ano. Pag pinasok mo ang mundo ng photography, asahan mo na dapat may malaki-laking budget ka talaga. Kasi camera pa lang, kung full frame, medyo mahal ang full frame. Kung EPS naman yung crop, yung sensor, yun yung may 1.6, mga ganon. So mas mura yun, pero kung malaking budget mo, so go ka sa full frame. Pero kung sakto lang yung budget mo, start ka muna sa crop, mga crop na sensor na camera. Or para mas tipid, start ka ng second hand na camera, yung use, para habang nagpo-practice ka, so pag nakakonting ipon ka na, sa bumili ng bagong camera, full frame, mas okay. So yon. And then ang mundo ng photography, hindi biro-biro kasi ang bibitawan mong pera dito is malaki. So sa una, syempre camera, bili kang camera, bili kang lens, tapos sunod mo na mabibilhin niya na plano, tripod, flash, extra battery, extra memory card, lens, iba-ibang klaseng lens. So yan, sunod-sunod na yan hanggang sa lumaki ng gastos mo. Tapos kung gagamitin mo siya as pang business talaga, medyo matagal ang ROI, lalo pa kung mag-i-start ka sa zero. So wala ka masyadong alam pa sa ano, mag-aaral ka pa lang ng photography. So maganda rin mag-enroll ka sa mga sa mga training course. Yan, mag-enroll ka para mas mapabilis level up yung talent. So ako nag-enroll din ako kasi free training course lang yan. So yun yung start ng ko ng photography. So nag-start din ako sa APS-C. Ngayon naka full frame na ako kasi para mas masanay at saka para yung skills mo ma-level up din. So mas maganda rin kasi yung medyo advanced na yung features ng camera mo para yung level up ng skills mo is yun, mabilis. Kung mag-start ka naman sa use na camera, halimbawa DSLR or mirrorless camera, so make sure mo lang na yung shutter count ng camera ang bibilhin mo na second hand is medyo okay pa kasi in the long run mabilis masira pagka mataas na yung shutter count. Sabihin maraming shoot na yung nagamit. So siyempre nagtitipid ka muna sa una, so kailangan mo muna
Hanap ka lang yung mura. Tapos later on, mag-ano ka na yan. Matututo ka na kung anong magandang camera, anong magandang lens, anong mga kailangan mong gamit para sa ano mo, pinasok na negosyo. And then pagka medyo okay ka na, start ka sa ano, freelance, as freelance photographer. So maraming mga ano diyan, maraming mga studio diyan na naghahanap ng mga freelancer photographer. So yun. Bago ka pumasok ng ano pala ng freelance, as freelance photographer, kailangan mo muna mag-build ka ng portfolio mo. Picture ka, mga kaibigan mo, mga families, picturean mo. Kahit walang bayad, okay lang yan. Ganun talaga sa una. Lahat ng photographer dumadaan sa free shoot, free photo shoot para makapag-build ng ano, ng portfolio. Ako, maraming best din ako nag-shot ng free. Kasi buti kung meron kang laging model. Halimbawa sa event, offer ka, merong birthdayhan, offer ka, pwede bang ano, mag-shoot ako sa event nyo, tapos free lang, okay lang yan. Make sure mo na maganda yung output mo para pag nakita nung inofferan mo ng free, may re-recommend ka ngayon sa ano, sa ibang tao. So yun, pwede ka na nilang kuhanin as doon, pwede ka na mag-offer ng ano, ng bayad. Kaya yung free photoshoot sa mga event, okay lang yun, normal, lahat dumadaan dyan. So malawak ang mundo ng photography. Kung plano mo talagang mag-umpisa ng negosyo, kailangan mo talagang mag-umpisa na, bumili ka na ng camera, and then lumabas ka ng bahay, picture ka dyan, aralin mo yung ano, yung composition, aralin mo yung ISO, shutter speed, aperture, yung tatlong yon, basic fundamentals yun ng photography. And then habang nagsishoot ka, ma-realize mo yan, kung ma-observe mo sa mga photos. Ano rin pala, ugaliin mo rin ano, tumingin ng mga picture, mga photos ng ibang mga photographer. So matututo ka doon ng mga composition, paano mga pose na. Ako, yung mga gawa ko, yung mga kuha ko, ano hindi ko kino-compare sa gawa ng iba kasi ano naman yan bilang photographer naman, kanya-kanya naman yan kanya-kanya naman ng kung paano mo tingnan yung picture, kung paano mo tingnan yung photos na nakuha mo kung paano mo siya i-edit, kanya-kanya yan. About sa composition, rule of third, foreground, leading lines, symmetrical, mga ganon. Ako hindi ko naman laging sinusunod yun kapag kumukuha ako ng picture. Hindi ko naman laging sinusunod yung dapat naka rule of third ka, mga ganon. Dapat naka leading line, mga ganyan. Depende rin kasi sa lugar depende rin sa ano. Pero okay lang naman na hindi mo susundin yan as long as nasusunod yung gusto mong nasusunod yung gusto mo dun sa subject. Tapos shots ka lang, kuha ng shots, tapos review mo pag-uwi ng ano, check mo kung ano ba, maganda ba, aralin mo yung mga ano, tama ba yung kuha mo, ganito, ganyan, exposure okay ba, yung aperture ba okay ba. Basta wag ka lang wag mong limitahan yung sarili mo na na alam ko na to, okay na ako dito. Hindi, tuloy-tuloy dapat ang pag-aral sa as a photographer. Tuloy-tuloy yan, walang hanggang learnings. Attend ka ng mga events, free man yan. Kung may budget ka, di doon ka sa sa may bayad, okay lang. May magagain ka mga doon. May earn ka mga skills. Lalo na sa mga, kasi kadalasan mga nag-i-speaker diyan mga talagang experience na. So yun, recap kapag mag-start ng photography business, medyo mahal talaga. Mahal.
body, lens, tripod, flash, extra battery, extra memory card. Kung magiging hybrid shooter ka, gimbals, tapos filter, mga ND filter, mga ganyan. Basta yung iba nga bumibili pa ng extra monitor pagka videographer eh. Extra monitor nakapatong doon sa ano. Basta yun lang, basta hindi biro pag pumasok sa photographer, kailangan wag mo siyang gawing pinakang source of income mo, wag. Lang, sa una mo lang siya, parang hobby mo lang, hobby. Para o sige, sabihin natin pangatlo lang sa source of income mo. Meron kang una, pangalawa, yan, pangatlo lang. Pwede mo rin seryosohin, kaya lang dapat na may budget ka ng malaki, kasi mag-add ka ng ng mga gamit. So dapat may budget. So yun. Comment kayo kung ano pang mga pwedeng tips sa pag umpisa ng photography business.